Hello and welcome again dito sa ating next video. So for this topic, we'll be talking about how to become smart online. So tips on how to find trustworthy information online. I know nasa isip nyo ngayon, naku, alam ko na yan. I've been using the internet for quite some time and I know how to spot the fake news to factual information, right? Alam ko naman yon. But let me refresh you guys and hopeful na sana makabigay ko sa inyo ng karagdagang information kung paano ba natin ah, malalabanan ang fake news, sabihin natin, or yung mga hindi na yung mga outdated information online. Alam ko ang iba sa mga tips na aking bibigay, alam nyo na, and you've been practicing this, but like I said, let me refresh you guys and I am hopeful na baka makadin ako sa inyo ng bagong information. So without further ado, my name is Jay, and for this video, we'll talk about Be Smart Online, tips on how to find trustworthy information online. Start tayo sa pinaka-basic, the author. 'Di ba nung elementary tayo, sabi, um, dapat pag meron kang binabasa na article online, dapat kita mo kung sino yung author. Right? Dapat alam mo kung sino nagsulat. Kasi doon pa lang sa author, kahit hindi mo binabasa yung content niya, 'di ba? Sa pangalan pa lang author, parang it creates already a sense of parang credibility and trust. Just for example, you want to read about social media, 'di ba? Gusto mo malaman ano ba yung mga platforms na ginagamit ng mga tao na social media. At yung nahanap mong isang article ay ang nakalagay doon, Mark Zuckerberg. 'Di ba? The founder CEO ng Facebook, 'di ba? Wala ka pang binabasang content sa kanyang article, but dun pa lang sa pangalan niya at nakita mo, Mark Zuckerberg, meron na kaagad parang sense of trust. How much more kung nakita mo na yung content, 'di ba? Parang talagang maniniwala ka talaga na this person ay talagang dalubhasa sa larangan ng social media. So author guys, ito ay super important as we all know. The next one is the currency. Hindi ito yung pera. But rather, it's more on the date posted. Guys, if you're talking about technology, nowadays, alam natin, it's everywhere, di ba? Yung technology ay halos katuwang na natin sa pang-araw-araw natin na buhay. And technology, as we all know, is fast-pacing. Di ba? Yung cellphone mo ngayon na ginagamit na hindi pa nga bayad, tapos naluma na kaagad. After couple of months, may bago na namang labas. Ganon kabilis yung pacing ng technology natin. So, yung mga information na binabasa natin sa internet, dapat malaman natin kailan ba ito na i-post. Baka naman kasi panahon pa yun ng lumang bato, di ba? Kasi fast pacing siya. So it's nice to know na dapat na andun sa article kung kailan na i-post yung isang babasahin. Nandun sa isang web page. Kasi 'di ba sa internet sa atin, sa amin sa technology, we consider obsolete yung information na 5 years old and yun 5 years old na pababa, di na namin yun kinukuha talaga kasi it's considered obsolete already. So, currency is very important para sa atin. The next one is the resources or references. Guys, online kasi may mga nagpo-post na mga website na di naman sila official website. Di ba? Di naman official gazette ng government, para ganyan. Example, sa PRC. Di ba, nag-release ng result yung PRC. Pag nag-search ka sa Google, isa sa mga results doon ay yung prcboard.com. Di ba? Yung website na yun. I don't know if you came across with that website. Pero isa sa mga nag-share. Kung talagang legit yung shinare niya na PDF or information, kung hindi siya ang ang department na talagang authorized mag-post niyan, dapat meron siyang reference kung saan naggaling yun. 'Di ba? Example, ako, I have my own website. Then nag-post ako ng PRC result. Dapat nakalagay somewhere doon sa web page na yon kung saan yung source ko, saan ito galing. Para kung merong gusto mag-verify, kung talagang legit yung aking pinopost doon, they can just go ahead and click yung reference or resource or source ko kung saan man yun galing. So kung merong isang website ka na nakita and claiming something like this and like that, pero alam mo naman na hindi siya ang dapat nag-share or nagpo-post ng ganong klaseng information kasi hindi siya ang right agency, hanapin natin saan galing yan. Baka naman fake news yan. So resources or references is also very important.
The next one is writing style. Alam na alam nyo po ito, di ba? So, kung nabasa mo yung isang article, mga simple tenses, hindi maayos ang pakagawa. Yung mga spelling, mali-mali din. Right? Alam natin na doon sa mga legit na mga websites, they have what we call proofreaders, right? Ito yung mga tao o group of people na nag-check muna ng content before they post it online. 'Di ba? So kung nakita mo na parang mali-mali yung grammar nito, parang mali yung spelling nito, baka meron pang other source na mas maayos, yung parang wala ka masyadong kaba. So writing style, we can check that as well. Next, site design. Na medyo na ito, medyo technical na yung iba natin ditong discussions. Site design, ang ibig sabihin yan, 'di ba yung isang website pag nakita mo, may binabasa kang article, tapos somewhere dun sa kanyang webpage may mga advertisement, may mga commercials. 'Di ba? Merong Shopee dito, may Lazada sa baba, may Lamido naman kung saan. Ang daming advertisement. Guys, kung meron kayong napuntahan na website na halos ang laman niya ay lahat na lang advertisements at ang daming pop-ups na nag-a-appear, umalis ka na po dyan. Kasi kung marami ng advertisement yan, ang dami ng pop-ups na nag-a-appear dyan, isang indicator po yan na hindi na properly maintained yung website. And as we all know, na pag hindi properly maintained yung isang website, ito po ay prone to malware. 'Di ba? May mga virus yan dyan, Trojan, and whatnot. Baka naandun po yun. So baka ma-infect pa po yung ating devices. Kasi yung isang updated na website, yung laging mini-maintain ng kanilang company, wala po talaga masyadong advertisement yan. Kung meron man, properly arranged. Merong specific location lang. 'Di ba? Napansin niyo ba yung website ng Microsoft or website ng kung ano pa mang mga big companies? Wala silang masyadong advertisement. Right? Kung meron man, like I said, nasa proper place sila. Hindi yung parang intrusive masyado. So kung ganun yung nakita nating website, ang daming pop-ups, tapos halos na puno na lahat ng commercial ang webpage nila, umalis na po tayo doon. So site design, hindi ka pa nagbabasa ha, chinek mo pala yung itsura ng website, ng webpage, at parang something fishy or scary na siya, alis na po tayo doon, ma'am and sir. So site design. Next is domain. Ano naman ibig sabihin yan? Ito yung guys gumagamit ng mga extension ng mga website. Ano yung mga extension na usual? Yung .com or stands for .commercial, .org stands for .organization, 'di ba? May mga .ph for Philippines, whatever mga dot na 'yon. .edu for education, .gov for the government, something like that. Alam nyo ba na meron dalawang website extension na talagang sinasabi ng mga technical experts natin na trustworthy. Ano yon? Ito yung mga .gov and .edu. Yung mga website na gumagamit ng extension na .gov at .edu. Kasi bakit? If you apply for a certain domain, like ako, let's say I have my own website, jrivera.com. Pag .com yung gamit ko, I can simply buy that URL, that domain, tapos i-apply ko lang. Mabilis lang yung proseso. Walang cheche boreche. Pag available yung domain, andun yung .com or .org, apply ko lang yan, kuha ko na kagad yan. It's a matter of hours. Minsan nga, minuto lang eh. Right? Pero pag gagamit ka ng .edu at .gov, ibang usapan po yun. Dapat mapatunayan mo muna na kung gagamit ka ng isang .gov, dapat ikaw ay isang agency, department, or instrumentality ng isang gobyerno. Otherwise, hindi mo makukuha yan kasi reserve yan para sa kanila. Right? The same with .edu. If you're going to use .edu as your extension sa inyong website, dapat you have to submit pertinent documents na para mamasabi na you are an institution, school, di ba? Isang university, private man or public institution para gumamit ka niyan. And you have to submit documents at dadaan niya sa rigorous na investigation muna bago ibigay sa'yo. Now, pag nakuha mo yung .edu at .gov, sino bang matinong government agency or eskwelahan na magpo-post ng fake news dyan? Di ba wala? Bawal yon. May kaso yon. So, pag yung isang source mo nakita mo .gov at .edu, medyo may peace of mind ka na, ay nako, tama yung nakapost dito, is just a matter of checking na lang kung kailan siya na-post, yung currency na lang. Minsan kasi, if you're talking about technology, like I said kanina, fast pacing po yan. So, i-check po natin. Pero kung di naman
related to technology, you can trust the .edu and .gov na maayos ang content niyan. So domain is very important. However, may disclaimer ito. I'm not saying na yung mga .com, .org, di not trustworthy yan. Meron pa rin dyan, especially yung .com. Meron dyan. However, you have to check yung site design, check the writing style, and other guidelines na ating napag-usapan kanina if you're going to use these kind of extensions. Alright. So, domain. Next po tayo. Common sense. Ano yung common sense? Right? Kasi minsan you are browsing the internet tapos biglang merong pop-up. Hey, welcome. Congratulations. You are the 99999 visitors. Click here to claim your prize. May mga ganon, di ba? Common sense na lang. Di ba, ma'am and sir, alam naman natin to eh. Paano ka mananalo sa isang event? Eh, di ka naman sumali. Wala ka namang sinalihan. Paano ka magkakaroon ng premyo? 'Di ba? So baka scam 'yan. So wow, umalis na po tayo diyan. Minsan naman, may mga website na before ka makapagbasa ng complete documentation or makapag-browse ng kanilang content sa kanilang website, you have to sign up. At doon sa sign up form nila, may nakalagay po doon na bank information. Alam naman natin po ito, di po ba? So, just to remind everybody na meron po mga website na hindi na po kailangan gawin ang mga ganong klaseng bagay. Right? So, common sense. Minsan din, sasabihin ng website, you have been infected by malware, virus, and whatnot. Diba? Click here to clean. Tapos meron pa silang mga binibigay ng mga reports na 100, 200 virus detected, blah, blah, blah. Click here to clean your device. Wag na wag po tayo magkiklik, ma'am and sir. Diba? The moment you click, matitrigger po yung kanilang program para makapasok. It's like giving them the authority na, hey, sige, mag-install ka sa aming computer. And yun na yun, sa punto na yun, masisira or baka makorap yung ating devices. So these are some of the tips that I use, personally use, para sa aking pag-search online. Hindi ko po sinasabi na lahat ito, domain, site design, writing style, references, currency, and authors, hahanapin ko ito all together para lang maghanap ng isang definition online. Hindi po yun ang ibig nating sabihin. What I'm trying to say here is, at least meron ka dapat muna criteria. Tatlo, apat na hahanapin mo or gagamitin mo mula dito the moment na mag-search ka ng anything online. Hindi yung parang wala kang ginagamit na criteria. At least right now, I know some of these are being implemented sa end nyo, pero mainam na dagdagan din po natin. Okay, sa next video, I'll be giving you guys a hands-on demonstration kung how can we implement itong mga domain na ito and other parts of it. So, see you guys sa ating next video.